All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to our dearest and the Lord Papa Jesus. Service the Lord. Palapagan natin po yung Diyos ng may gabi sa atong buhay ng Diyos, may gabi sa matapos sa kanato. Salamat sa itong Diyos na padayon siya nag-aubad kanato. Ang ito ni mga orasa, kampingan tag-ipetisyonan sa pagsimana, mag-ibalik dinhi, aron nga ato sa daikon, hinayaon, pasalamatan at pasalamatan itong pag-ibig ng Diyos. O gatong sentro itong nagkasikas sa mga pagdaing, pagsimpa, pag-himayan, pagpasalamat sa Diyos. O sa pagsugod, mag-apat na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daligon ng mo ng mga Diyos ang wala. Tagiya sa kinabihim, buwat lang, kasyutan. Diyos ng Abraham, Isaac, Jacob, Diyos ng Prophet, Apostles, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangga, sa Happy Church, may gabi, pinagmamahal naman sa paalam, Diyos. Salamat o Diyos sa laing yun sa mga kinabi, ang kami magaday, magasimba, mga iman, salamat kami mo. Bisan dahil kami takos sa Diyos, sinawang mo kami takos din sa mga tubangan o Diyos. Ikaw Diyos, maguban ka na mo, gikan sa pagsugod, sa joyful song, solemn song. Bisan pa sa Bible study, pero Diyos maguli, sa mga members mo kanakan, hanggang sa closing prayer sa pinambama. Kabalik kami Diyos, bubalik kami ng presensya, Diyos, kami ng Espiritu Diyos. Kung Diyos na kami mahimo kung wala ikaw. Kung ako mababagkan lang po sa kayo sa pagkakita. Ikaw magkapaayos mo sa kipatihan, masunod sa mga problema. Progress mo sa kipatihan. At ang nagyari, ang pag-isangin sa natin, na mo dapat sa ng Panginoon Diyos. All the highest is honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And just we pray, Amen. Praise the Lord. Ang hatag ni Bilabit Mami siya ang lead sa praise ng Lord. Kaya praise God, nagabi sa tanan at dahil natagpuin ang wala ng Diyos sa mga joyful and glorious songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God. Every worship we want our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah unto our God. Every praise is to our God. Every praise
Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to remove. It will be a blessing the love will shine for you as sparkling gold. To be
Diyos, tani mo lamang. Ikaw puno sa bunga na wala'y katapusan. Ngunit sa witan mo ang magmamahal. Sa ayuda
Praise the Lord. Amen. Praise God. Ang kabeba, tingnan pag-ibig, pagmamahal ng mag-atawa, mapagpalang mula sa ating dagaling Diyos, isa sa atin sa gabi ito. Sa Lord, palapagan titignan ng Diyos. Thank you, beloved. And so blessed. Thank you, beloved. So, leader, beloved. O salamat sa kanilang Diyos sa paggabay sa ating mga pagpupuri, pagpasalamat, pagkakagilan, pagparangal sa Kanya. Salamat sa banal na presensya na inuho sa ating pagpupuri, pagpasalamat, pagkakagilan, pagparangal sa Kanya. Amen. At salamat sa kanilang Diyos na tayo ay ibalik dito upang tayo ay patuloy na magpupuri, magpasalamat, magdakila sa kadakilang Diyos. Amen. Kung dalaga po tayo sa ating Bible study, ang ating Bible study mga minamahal ay Book of Deuteronomy pa rin. Ito po ay dahil po hindi po natin dapat lakawan, no? ang Book of Deuteronomy. So, isinali po natin yung awit ni Moses. So, ito po ay awit, pero may mga aral din po ito. No? Pero hindi ito aral na tulad ng sermon. Ito ay song of Moses. So, ano pong ngayon ang Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 1 hanggang 15 po namin. So, hanggang 15 po namin. Mahaba kasi ito. Hanggang 15 lang po tayo ngayon. At bukas po patuloy natin ang ating pag-aaral nito. So ano bang meron dito sa awit ni Moses? Ito ay dito sa ating Bible, nag-umpisa ito sa chapter 31, pinakalas na verse 30. So, dito tayo mag-umpisa. Ang awit ni Moses. Ito ang kauhan ng awit na ipinarinig ni Moses sa mga salita. So, hanggang 15 lang tayo. Hindi natin na maano ito kasi napakarami. So, mahaba. So, focus na lang kung gawin na ating nagkinagos. O langit, makinig, sapagkat magsasalita ako. O lupa, pakinggan ang aking mga salita. Ang aking mga katuruan ay papatak gaya ng ulan at hamog. Ito yung mga minamahal. Diba sabi natin yung bagong langit at bagong lupa ay hindi naman literal na mayroong bagong earth o may bagong sanlibutan. Kasi dito mga minamahal, di lang ito, no? Marami pa, no? Na ang langit dito ay nagsisimbolo ng Panginoon.
Sinabihan niya ang lupa, no, pakinggan ang aking mga salita. Yan po mga minamahal. So, ang lupa ay tayo na mga tao. Makinig ba yung lupa? Hindi mo malilinig yan. Wala namang ano yan. Kaya hindi literal yung langit at lupa. Yan po mga minamahal. So, tayo ang lupa kasi galing tayo sa lupa. Ang langit naman ay yan yung tirahan ng Diyos sa taas-taasan. No? Kaya nandun ang Diyos. At nagsisimbolo sa Kanya yan. So, sabi dito, pakinggan ang aking mga salita. Sabi ng langit. No? Ang aking mga katuruan ay papatak gaya ng ulan at hamog. Ang aking mga salita ay katulad ng patak ng ulan sa mga damo. Tanyo? Salita ng Diyos. Katulad rin ng ambon sa mga pananim. Ipinahayag ko ang pangalan ng Panginoon. Tanyo? Para bang mensahe hindi directly na yung langit ay hindi parang hindi siya ang Diyos, pero nagsisimbolo siya na Diyos. Kaya sabi dito, ipapahayag ko ang pangalan ng Panginoon. Diba? Kaya dapat maintindihan natin. Purihin natin ang kadakilaan ng ating Diyos. Siya ang bato na kanlungan. Matuwid ang lahat ng gawa niya. At kapag kakatiwalaan ang lahat ng kanyang mga pamamaraan. Matapat siyang Diyos at hindi nagkakasala. Makatarungan siya at maasahan. God Almighty siya eh. Dahil rin siya nagkakasala. No? Siya ang walang katulad na Diyos. No? Yung kanyang mga pamamaraan ay kapagkatiwalaan sa tao. No? Kasi tayo may gawa lang naman ng Diyos. No? Yan po. Ngunit nagkasala kayo sa Kanya at hindi na kayo itinuring ng mga anak niya dahil sa inyong kasamaan. Yan. Mahiwalay ka talaga kapag maging masama ka. No? Kaya nga, yung Israel at Judah, yung Judah, nag-declare na sila ay mga Hudyo ay mga malilinis. Sila ay karapat-dapat sa Diyos. Tapos yung mga salita, mga hintil na, tinatawag nilang mga hintil. No? Hindi na mga anak ni Jacob, no? Mga hintil na, iba na ang katawagan nila. No? Kaya inayos ng mga Panginoon niya pagdating niya. No? Yan po mga ganyan. So, may hiwalay ka talaga kapag nagkasala ka. Kaya kung marito ang ating Panginoon, mahal din ng Isus, inayos niya yan. Yung mga lahi ni Jacob na tinatawag ng hintil ng mga Hudyo ay niligtas niya. Yan yung tinatawag na saved by grace na preparatory. No? Para malinis lang sila. Kasi ang salvation, kung saan darating pa lang, yun po yung inaasam-asam natin. No? Hindi pa naibigay sa atin yan. Ang salvation na paglilinis, ibinigay na. No? Kasi hindi ka dapat ang mga tao naman, ang mga salita,
kasama na tayo kasi kasama tayong tinatawag na hintil ng mga Hudyo. Hindi na naman mga salita na tinawag na ibig sabihin ibang lahi na hindi lahi ni Juda. Tinawag na nila hintil. Kasama din tayo niya kasi hindi naman tayo lahi ni Juda. Yan po, hindi naman tayo mga Hudyo. Yan po mga naman. So, nilinis tayo at binigyan ng pag-asa, binigyan ng pagkakataon. Yan po mga naman. So, dahil sa pagpapahirap ng mahal ni Jesus dito sa cross, di ba? So, napakabuti ang Diyos kasi walang katulad, mapagmahal, very kind, no? Then, hindi naman nagsisingaling ang Diyos. Yan po. Ganyan ang karakter ng isang Diyos na totoo. Hindi Diyos-Diyosan. Yan po. So, makasalahan kayo at madayang henerasyon. Yan yung description nito. At masyadong mabigat. Madayang henerasyon. Makasalanan, madaya pa. Ganito po ba ang igaganti ninyo sa Panginoon? Kayong mga mamang at kulang sa pangunawa. Ano ba igaganti natin sa Panginoon? Sa kabutihan niya? Hindi ba siya ang inyong Ama na lumikha sa inyo at nagtaguyod na kayo ay maging isang bansa? Kaya pinagtungkulan dito ang mga isa rito. Lalahanin ninyo ang mga taon na lumipas. Isipin ninyo ang mga lumipas na henerasyon. Tanungin ninyo ang inyong mga magulang at mga matatanda at ihahayag nila ito sa inyo. Ayan po yung utos ng Diyos, di ba? Sa mga magulang o ang mga anak. Nang binigyan ng kataas-taas ng Diyos ang mga bansa ng lupain nila at nang pinagbukod niya ang mga mamamayan. Nilagyan niya sila ng hangganan ayon sa dami ng mga anghel ng Diyos. Pinili rin ng Panginoon ang lahi ni Jacob bilang mamamayan niya. Nakita niya sila sa disyerto, sa lugar na halos walang tumutubong panin. Binabantayan niya sila at iniingatan katulad ng pag-iingat ng tao sa kanyang mata. So, yung mata kasi masilan yan kaya kailangan ingat-ingat ka. No? Yan po binabantayan niya sila gaya ng pagbabantay ng agila sa kanyang mga inakay habang tinuturuan niya itong lumipad. Binubuka niya ang kanyang mga pakpak para saluhin at buhatin sila. Diba yung patungkol sa kabutihan ating katilang Diyos. Hinahalin tulad sa isang agila para sa kanyang mga inakay. Ang Diyos naman para sa kanyang bayan o sa kanyang mga anak. Yan po mga ganyan. So, ang Panginoon lang ang gumagabay sa kanyang mga mamamayan. Walang tulong mula sa ibang mga Diyos. Sila ang pinamahalan niya sa mga kabundukan at pinakain
sila sa pamamagitan ng pulot mula sa batuhan at ng langis ng olibo mula sa mabatong lupa. So, starting lagi yung pulot, no? Kasi yung pulot ay mabuti sa katawan. Binigyan niya sila ng kiso at gatas ng mga baka at gabi at binigyan ng matatabang lupa at gabi mula sa basa. Binigyan din niya sila ng pinakamagandang trigo at pinainom ng katas ng ubas. No? So, kung buhay-buyan pang Ginoo, nga huwag yun may nakita kung ano sa dapat niya yung buhaton, dire ka na ako, di ba? Yun sa manako pagmahal, yun sa manako pag-provide, then wala lang yung kundi sa inyo ang kasing-kasing, bisa gamay, di ba? Yan po, nakakahiya kasi sabi nga dito, tayo ay inalagaan, no? Nilagyan tayo para makain, no? Ang pag-alaga natin ng kilang Diyos, di ba? Nakikita naman natin, binigyan tayo lahat. At saka, binigyan pa tayo ng magandang kalusugan. Yan po mga minamahal. So kaya dapat huwag nating kalimutan ng Diyos. Pero lang talaga ang gustong ipaabot dito sa awit ni Moses. Binigyan niya sila ng kiso at gatas ng mga baka at gabi at binigyan ng matabang lupa at gabi wala sa basan. Binigyan din niya sila ng pinakamagandang trigo at pinainom ng katas ng ubas. Talagang napakabuti ang Diyos. Binigyan tayo ng hangin, lahat, pagkain, at may additional pa yung ating pamilya. Diba? Kung lalo na kung mabuti ang pamilya, masaya ang pamilya, mga mabubuti yung mga anak, napakaganda. Yan po mga minamahal. So, naging maunlad ang mga salita pero nag-rebelde sila. Tumaba sila at lumakas, ngunit tinalikuran nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Ito na po. At sinuway nila ang kanilang bato na kanlungan na kanilang tagapagligtas. Sayang, no? Sa kabila ng kabutihan ng Diyos, hindi natin siya napansin. Yan po mga sinuway nila o sinuway ng mga tao, no? Ang Diyos, no? Na sana siya yung tagapagligtas, no? So kahit papaano magkulang man tayo, pero huwag nating hayaan, no? Na tuluyan tayo na mawala sa ating dakilang Diyos, no? Noong mga salita ay umunlad, nagrebelde sa Diyos. Nung wala sila, nagkumukuyapit sila, no? Sa ating dakilang Diyos. So, ganyan lang po mga senaryo. Dapat tandaan natin na
lahat ng ating mayroon tayo ay galing sa Diyos. Kaya, hindi dapat natin baliwalay ang Diyos at ang kanyang mga pamamaraan, kanyang kabutihan, kanyang mga tuntunin. Yan po ang napaka-importante. Huwag natin baliwalayan yan. Yan po. Dahil, babalik tayo ulit na ibinigay sa Diyos sa atin. Diba? Napakabuti ang Diyos. So, huwag natin kalimutan siya. Pagkos, gawin natin ang magpapasaya sa ating kanilang Diyos. Gawin ka natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. Praise God. Daling mo ng Diyos ang wala ang Diyos pinabibig buwas lang sa siyutan. Diyos ng Abraham, sa Bisat, Diyos ng Berkos, Diyos ng Israel. Diyos na sa hanggang sa aming church, may gabi, pinagmamalaman sa harapan ng Diyos. Salamat o Diyos, hallelujah, sa mga pulong, ang mga palingkugan, dili kinimlubay ikaw, may tasok sa mga kasangkasing, kinimagan, sa kinabi, uyon, mabadasi, mabalikon, mapatugang sa kusalit na kanina. Matulog ka naman sa pagkikubang kanina puso sa kumunta. Tuloy sa tumis, may kumay, pagkisigay, pagkisbitoy, tipong pamilya, tipong church, sa makam, sa pagkikaya, pagkikaya. Kau sila kami sa mga kalabasan, sa pulang buwan. Ang mga kanawag
pagkakas tibok naman at tibok naman puso, tibok naman singkas, tibok naman pala lagar kami sa simbahan baik kami sa mga dan chance sudah kinimulan pinabili security po na kami lugar yang puso kami. Kemudian ka Diyos, mag-uban ka na mo sa mga timbang karon. Hallelujah, sa pag-umangga, natin kami, petisyon kami, kung ka na niya kapagdasig kami na ka na mo, o ka sa Diyos, dahil ikaw mag-aasig dan sa problema, tumalis mo sa musik pagdiyan, matubag sa mga pagkaan mo, o matag po sa mga pinagdan mo. Dahil kayo po sa aktidad, hallelujah, o sa Diyos, hallelujah, hallelujah, ikaw talaga Diyos, magpasaya sa mga kalamasan at kaya kami mahimong kung dahil kami. Hallelujah. Dan God ang diang pag-isali mo sa mga tama dapat sa mga Diyos. All that is honored is your glory belongs. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mga Diyos. So, dalawa tayo sa pagbibigay ng mga member verse. So, tawag si Belarine Angel ang magbigay ng mga verse. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. John 10, verse 10. Thief comes on to steal, kill, and destroy. I have come and I have life and have it full. Proverbs 18, verse 13. Listen before you answer. If you don't, you are being stupid and salty. Proverbs chapter 22:6. Train up a child in a way he should go, so that when he gets old, he will not depart from it. Amen. Praise God. I am the way, the truth, and the life. No one could come to the Father except through me. Jesus said, John 14:6. So the Lord, palapagan natin ngayon. Salamat sa Diyos sa kadaugan sa paglimbangan karon. Salamat sa iyong pagkakananos ng pagsimba. Salamat sa usyong kabasugan. Salamat sa kayo sa kapilihan. Salamat sa iyong bugmok, kalaway na kalunan kaabot sa tuwa o mga proteksyon o hinawag ng tungguling ng Diyos para yung mabag ka na ito. Labi na ugma sa kapag katulog karong gabi una, ang bigyan ng proteksyon sa tungguling ng Diyos. Ugma ay pamatata para rin sa utang ng mga simba, magadayan mga simba, mga maya kanya. O hinawag niya padayon ta madasigon kanunay, padayon ta magmalagarot kanunay sa pagbibiling ng Diyos.
dakila at paragal sa pagkatilang Diyos sa araw-araw sa kinabuhi. Hindi natin kilimdan ang araw na makumpleto ang 24 hours na hipangayon sa atong Diyos sa ang Sabat. No? So, hindi natin mabuhat sa adlaw sa Friday, no? O sa Friday evening o sa Saturday, hindi natin alam siya message step yung makabuhog yung tag 24 hours niya. So, that is why we have this idea that we will have a 1 hour morning and evening to worship Him, to complete the lacking hours, no? Then ma-satisfy nato ang ipangayon sa Ginoo nato. One day simbahan sa Panginoon nato siya. So, ang Sabat. So, yun na nato mahimo sa ka-adlaw lang. Siyempre, nabuti yung makaya na. No? So, that's the reason. Anong tayo i-distribute nato ang mga pagsimba sa adlaw-adlaw. Yan po. No? So, kaya kung mahal mo ang Diyos, di ba? Yan yung mga araw natin, sabi ng Diyos, mahal natin siya, bibigyan pa natin sa isang araw, so magiging 48 hours ng 2 araw. Hindi nga natin kaya yung isang araw, hindi nga natin nakukumpleto, no? Baka sa buong mundo, ay sinasabi natin lagi, tayo lang ang gumagawa nito, walang iba. No? Sa buong mundo, pinagmamalaki ko yan dahil alam ko na wala talagang nakagawa nito yung ginagawa natin. At lalo-lalo na yung ginagawa ko na sinisigap kong 4 hours a day yung pupupuli ko sa ating kagilang Diyos. So, pinagmamalaki ko yan, hindi dahil sa nagmamayabang tayo na kung ano man, no? Pero dahil kalooban natin kagilang Diyos na magawa natin yan, so, ang pagsasabi ng katotohanan ay mabuti para malaman ng isang katauhan na mayroon pa rin naninindigan. No? Ipinaglaban ang salita ng dakilang Diyos, ipinaglaban ang ating dakilang Diyos. Kasi wala ka ng mga hindi mo naman yan. Tulad ng sa atin, nag-alugin tayo ng 2 hours sa buong pamilya ng everyday. Wala na yan sa maririnig nga natin yan, pila kami minuto lang, 5 minutes, 1 minute. No? So, ibibigay lang sa Panginoon. No? Hindi ganun yan. Tayo lang siguro sa buong mundo ngayon na nakagawa niya. Yung 24 hours, 1 day yan na pagsimba sa ating kagilang Diyos. So kaya, parang ano ko niyan, pinagmamalaki ko yan kasi sa pag-atawa natin kagilang Diyos na gawa po natin for how many years na. Pagpagay natin kagilang Diyos. O para sa closing prayer, atong tawag si David. Sir, may legs. Lord, Lord, isang kagabi sa kagabi niya sa mga Lord, sa mga spoken sa mga bagong karoon. Kagabi na sa mga fellow services, sa mga working tasha kami, mga dayo na sila yung nasuso ka Lord, o sa mga members sa mga
pamilya sa mga panagulong o makinig mo sa susunod ng sintansing ng mas mga dito sa ipagulong mo Lord, yung gawin sa ating bukali, sa pagpatuloy sa pagkatawan, ng gabayan, ng kapinan, matulog sa Scripture, tulog ng speaker, o kintra, biyang ko sa pang-apisip sa pagbuhat sa kaaway, kasasok sa ulo, sa parapa, kasasok sa puso pa nila mabuhat, kasasok sa ulo sa iyong mga tayo sa sila gusto din yung prosys, kasasok sa pumatra, kasasok sa tundusivitis, kasasok sa bubukok, kasasok sa mga kawalas-lawas, kasasok sa pagpapalawas na magiging mula na magiging kayo, kasasok. Jesus save, Father, for grace, my baby, sick, your Jesus, shepherd, we shall walk in your Jesus. All that praise, Lord, and promise to you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray, amen. John, Yes,